Hello mga boss. Gagawin natin ngayon kung titignan nyo isang subwoofer ng brand TB Audio. So ang issue nito base sa customer ayaw daw mag power on. So yun bali ang problema nitong subwoofer. Ngayon bago natin ayusin yan mga boss, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, nang gagawin natin dito, bale, try na muna natin para kahit papano makita natin yung problema nito na sinasabi ng customer. Pero bago yan mga boss, ayan, kung papansinin nyo, itong power cord, ayan, dugtong. Baka dito lang yung problema. So, ayusin ko na muna itong kanyang power cord mga boss bago natin i-try. Kung papansinin din natin mga boss, yung ginamit na tape dito sa kanyang power cord, ayan, Scotch tape. Ayan. So, ayusin ko na muna to bago natin i-try. A few moments later. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko ng maayos itong kanyang power cord. So itatry na natin ngayon to. Tignan natin kung ayaw ba talaga mag power on itong subwoofer. So ayan mga boss, bale itatry na natin, saksak ko lang. So tignan natin, baka nasa power cord lang ang problema nito. Ngayon switch on. Yung switch on nito, ayan, nasa likod. Ngayon tignan natin. Ayun. So, hindi nga nag-power on mga boss. Ngayon gagawin natin mga boss, bale bubuksan na natin to para malaman na natin kung anong posibleng sira nito. So, buksan ko lang. So, ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na to sa subwoofer. Bale, yun yung kanyang loob. Itong kanyang mainboard mga boss, maliit lang. Tapos, meron ding wire papunta dun sa harapan para sa kanyang control. So, yung supply na ginamit dito mga boss, ayan, transformer type. Ngayon mga boss, so nang check natin dito sa mga baguan dyan. So, once na yung mag-power on yung isang unit, matic, i-check na muna natin dyan yung mga basic. Like power cord, ayan, switch. So, yan yung unang check natin mga boss once na ayaw mag-power on yung isang unit. Pero para hindi na tayo mag-check ng power cord ng switch, so para madali na lang, bale, mag-check tayo dito mga boss tong kanyang secondary output dito sa kanyang transformer. Ayan, kung titignan nyo yung wire na yan na blue at green, dalawang blue at isa black. So, tignan natin kung meron ba tayong masukat na output dito sa kanyang transformer. So, ganun na lang bale gagawin natin para madali na lang. Ayan. So, bunutin ko lang yung wire dito sa kanyang board papuntang transformer. Ayan. So, dyan na tayo bale mag-check mga boss. Tignan natin kung meron ba tayong masukat na output dito sa kanyang transformer. So, kung titignan natin tong transformer, ayan, may naka-indicate. Kung babasahin natin mga boss, 13.5 volts times 2, 2 ampere, blue, black, blue. So, ibig sabihin yan, yung kulay blue, black, blue, nitong wire, nitong transformer, dito sa kanyang secondary, ang dapat na masukat natin na voltage dyan ay nasa 13.5 volts AC. Sa blue, black, blue. Ngayon naman mga boss, dito naman sa ibaba, ayan, 10 volts, 0.6 ampere, green, green. So, doon naman sa kulay green na wire nitong transformer dito sa secondary, ang dapat naman na masukat natin na voltage doon ay nasa 10 volts AC. So, ayan, try natin kung meron bang output itong kanyang secondary. Ayan, sa kulay green mga boss, meron tayong nasukat na, ayan, 10.9. So, ibig sabihin, good yung supply nito. Dito naman sa blue, nakasulat dyan sa kanyang data, 13.5. Tingnan natin. So, tingnan lang natin mga boss. Ayan. Ayan, meron din. 14.4 or 14.5. So, nakita nyo mga boss, meron tayong nasukat na output na voltage dito sa kanyang secondary sa transformer. So, ibig sabihin, good yung power cord nito. Ganun din yung kanyang fuse, switch, transformer. So, masasabi na natin na wala nang problema dito sa kanyang primary mga boss.
Sa madaling salita, wala na sa power supply ang problema nitong subwoofer na to. Possible nandito na sa board. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin. Kung titignan nyo itong kanyang mainboard, meron dalawang capacitor na malaki. Ayan. So, yan bale yung sunod na susukatin natin. Tingnan natin kung meron bang supply yan. Yung supply nitong dalawang capacitor na yan, bale galing yan dito sa wire na kulay blue, black, blue. Yung 14 volts, dapat tatawid yan papunta dyan sa mga capacitor na yan. This time, ang set ng ating tester kapag magsusukat tayo sa dalawang capacitor na yan, dapat nasa DC volts. Ayan mga boss, dapat DC volts. Di katulad kanina nung nagsukat tayo dito sa transformer, AC volts. This time mga boss, sa capacitor, DC volts. So, tignan natin kung meron pa tayong masukat na supply, saksak ko lang. Ayan, bale nasaksak na tong power cord. So, tignan natin, sukatin natin tong kanyang capacitor kung meron ba tayong masukat na supply. Ayun, kung titignan nyo, dito sa unang capacitor, meron tayong nasukat na 18.66 volts DC. Sa pangalawa, ganun din, 18.64 volts DC. So, nakita natin mga boss, yung supply na galing dito sa transformer, dito sa blue, black, blue, nakatawid dito sa mga capacitor. So, naging DC lang kasi gumamit na ng rectifier diode. Ngayon, sunod naman na gagawin natin dahil okay naman yung supply, nakatawid naman dito sa mga capacitor. Wait lang mga boss, natanggal to. Lagay ko lang. Ayan. So, sunod naman na gagawin natin, dito sa kanyang mga IC, kung titignan natin, wala naman sunog or pumutok. Ayan, 4 na piraso itong kanyang ginamit na IC. Bale, ang number pala nitong kanyang IC na ginamit, wait lang, tignan ko lang. So, yung ginamit na IC dito mga boss, ayan, yung 4 na IC na yan ay TDA 2050. So, yun bale yung ginamit na IC dito. Ayan, okay naman. Wala naman akong nakikitang sunog or pumutok. Pati sa mga ibang pyesa. Ayan. So, dahil wala naman tayong nakikitang sunog dito sa kanyang mga IC or pumutok, kahit sa mga ibang parts. So, sunod na i-check naman natin dito dahil meron naman tayong nasukat na supply dito sa mga capacitor. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin, bale itong wire na hawak ko na yan mga boss, ayan. So, susukatin din natin yan kung meron ba tayong masukat na supply dyan. Yan kasi yung nagbibigay supply dito sa kanyang control, pati na rin dito sa kanyang display. Titignan nyo, ayan, pumunta dito sa harapan itong subwoofer. So, tignan natin yan mga boss kung ilan ba yung supply na masusukat natin dyan. Baka yan kasi yung walang supply kaya ayaw mag-on nitong unit or subwoofer. So, tignan natin. Kung titignan natin pala tong board, ayan, may nakasulat naman pala mga boss kung ilan ba yung dapat na masukat natin dyan sa wire na yan. So, ang masukat natin dapat dyan mga boss ay 5 volts. So, tignan natin. Ayan, try natin. So, ganun pa rin yung set natin tester, DC volts. Ayan, tanggalin ko lang muna yung socket wire para mapagsukat tayo ng maayos. Ayan, ayun. Kung titignan nyo, meron tayong nasukat, meron naman 5 volts. Bale, yung 5 volts na yan mga boss, yan yung nagbibigay supply dito sa kanyang display, dito sa harapan, ganun din dito sa kanyang tone control. So, kung wala yung supply niyan, may tendency na talagang hindi magpa-power on tong subwoofer. Pero nakita naman natin mga boss, ayan, meron naman tayong nasukat na supply, nakita nyo, 5 volts. So, meaning, wala na sa mainboard ang problema nitong subwoofer na to. Possible, nandito na sa harapan ng problema. Ngayon, bale gagawin natin, mag-check tayo mga boss dito sa board, dito sa harapan. So, ibabalik ko na muna yan. Punta tayo dito sa harapan. Ngayon mga boss, ano naman na gagawin natin? Sabi ko nga, i-check natin ngayon itong kanyang board dito sa harapan. Baka nandito yung problema kung bakit ayaw mag-power on nitong subwoofer. So, babaklasin ko na muna yung harapan na yan para makita natin yung board.
Kung titignan nyo, ayan, bale nabaklas na natin yung pinaka front nitong subwoofer. Ayan yung board na sinasabi ko. Ngayon, medyo maikli yung mga wire. So, tanggalin ko na muna para yun na nga, makita natin na mayos itong board na yan. So, sa mga beginners dyan, bago nyo tanggalin yung mga socket, lalo na kapag marami, so gawin nyo mga boss para hindi kayo maligaw sa pagbalik sa mga wire na yan. Picturean nyo mga boss para sigurado. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nailabas ko na yung pinaka board dito sa harapan. Medyo, ayan, kung titignan nyo yung mga pyesa nitong board, SMD, medyo langan tayo dito. Bale nandito na rin yung kanyang Bluetooth. Meron kasing Bluetooth to sa subwoofer na to. So ang gagawin natin mga boss para madali na tayo, so i-check ko lang tong board na yan. Ganon din tong mga socket wire na yan mga boss. I-check natin yan at magre-resolder na rin siguro ako dito. So ganun na muna yung gagawin natin. Bale i-check ko lang muna para hindi nang baba tong ating video. Ayan mga boss, kung nakita nyo dito sa ating video, pinaword ko na yung video. Bale nakita nyo, ginawa ko dito sa board na yan. Nag-resolder ako mga boss. Yun lang yung ginawa natin dito, resolder lang, wala nang iba pa. Ngayon, tatry natin ibalik yan, saka natin i-try. Tingnan natin kung magawa na ba tong subwoofer. Ganon din pala dito mga boss, nag-resolder din ako dito sa kanyang display. Baka meron lang kasing loose connection to kaya ayaw mag-power on. Nakita nyo naman yung mainboard meron naman supply, present naman yung supply na 5 volts papunta dito sa board na yan. So ibalik ko lang yung board para matry na natin. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko na may balik yung board, ganun din yung mga socket wire. Ngayon, try natin, tignan natin, baka sakali mga boss, mag-power on tong subwoofer na yan. So, wala pa tayong ibang ginawa dyan mga boss, resolder lang, try natin. Ayun. So, kung titignan nyo mga boss, ayan o, kung titignan nyo, nag-power on, so, aux yung kanyang display, naka-aux yung kanyang display. Try natin sa ibang mode. Tingnan natin kung gumagana rin ba tong kanyang mga buttons. Volume. Ayun o. So, titignan nyo mga boss, gumagana din naman itong kanyang mode. Ayan yung kanyang FM, yung volume. So, okay naman itong kanyang volume. Wala namang problema. Okay na ito mga boss. Bale, yun lang talagang problema nito sa nakikita ko. May solder lang. So, nakachamba na naman tayo mga boss. So, hindi pa nakasara yan dito sa likod. Ayan. So, isasara ko na muna. A few moments later. Kung titignan nyo, ayan. Bale, tapos ko na may sara to sa subwoofer. Bale, nilagay ko na rin yung kanyang mid para matry natin. Ngayon mga boss, saksak ko lang. Ayan, kung titignan nyo, nagpa-power on pa rin mga boss. Ayan, naka-set sa aux yung kanyang mode. Ngayon, try natin sa Bluetooth or sa FM. Ayan yung kanyang Bluetooth. Tapos, yung kanyang FM. Ayan. So, okay naman mga boss. Pati yung kanyang left and right para sa mid. Okay naman. Meron naman sound. So, okay na to. Loose connection lang talaga yung problema nito mga boss or loose resolder. Try natin sa USB. Ayan.
Yun mga boss, bale okay na to. Left and right, tong kanyang mid, okay din naman. Meron naman audio. Bale, yun lang talaga yung nakita natin problema dito mga boss. Resolder lang. Sa mga beginners dyan, nakita nyo, napakadali lang yung problema nito. Pero depende pa rin yan mga boss. Although resolder lang yung problema nito mga boss, pero kung hindi kayo marunong mag-troubleshooting, hindi nyo pa rin makukuha yan. Kaya kayong mga beginners, payo ko sa inyo, galingan nyo sa pag-troubleshoot. Katulad dito sa subwoofer na yan, kung hindi tayo marunong mag-troubleshoot, hindi rin natin alam or maayos itong subwoofer na yan. Kasi hindi tayo marunong sa pag-troubleshoot. Kaya sa mga beginners dyan, ang payo ko sa inyo, galingan nyo pa sa pag-troubleshoot. Malaking bagay yung pag-troubleshoot mga boss. Yun, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.